Ayon dito sa lumabas na artikulo dito sa Spin PH, ay ito raw si Tim Cone ng Barangay Ginebra ang napili ng SPP na maging permanent coach ng Gilas Pilipinas. At ito raw ay may approval ng SMC at MVP Group at bibigyan si Tim Cone ng layan na pumili ng kahit sinong players ang gusto niya. Ibig sabihin siya na rin ang hahawak sa Gilas pagdating dito sa FIBA qualifying tournament para sa Olympics na gaganapin next year. Ang tanong ngayon ay paano mangyayari dito sa Barangay Ginebra? Siyempre kasi kung ikaw ay isang Gilas coach, kinakailangan yan ang full attention. At kung ikaw ay Ginebra coach, siyempre kinakailangan din ng Ginebra ng full-time na coach na attention. Dahil hindi naman po pwede na mahati yan. Tandaan natin, itong si Chot Reyes, dati nag-coach siya sa TNT at nag-coach ng Gilas. Pero binitawan niya yung TNT dahil ang hirap i-balance ng Gilas at ng TNT. Hindi kaya mahirapan din si Coach Tim Cone. Ang isa pa kasi madalas nagkakasabay ng schedule itong PBA at yung mga qualifying games ng Gilas. At hindi ba yan ang dahilan kung bakit nga naging dalawang conference lang ang PBA ngayong season na ito? So, paano kaya ang gagawing balancing act ni Tim Cone kung sakaling siya nga ang mapili nung samahang basketball ng Pilipinas na maging head coach ng Gilas? So, yan ang aabangan natin ngayon. Ang maliwanag dito, ito si Coach Tim Cone ay hindi pa maliwanag kung tatanggapin niya yung offer nitong Gilas. Ang SBP siya napili pero na kay Coach Tim Cone yan kung ito ay kanyang i-accept o hindi. Tandaan natin yung sinabi ni Coach Tim dati, willing lang siyang mag-coach doon sa Asian Games dahil ito ay limitado. Kasi kung full-time coach ka ng Gilas, iba na yan syempre. At of course, iba rin ang kalidad ng kalaban dito sa mga Olympic qualifying tournament. So, abangan natin ang susunod na development dito. Mamaya po ay maglalaban na itong San Miguel Beer at itong Rain or Shine Elasto Painters. Ang San Miguel ay merong twice to beat advantage at masasabi natin na malaking underdog itong kupunan ni Coach Yeng Giao. Kahit na merong aning na sunod-sunod na panalo yung kupunan ng Elasto Painters, marami pa rin ang naniniwala na yamado ang San Miguel Beer. Hindi lang dahil meron silang twice to beat advantage kung hindi dahil dito sa kanilang lineup. Nakita naman natin kung gaano dinurog ng SMB itong Terra Firma at Blackwater. Pero sabi nga nung iba, ibang kalidad naman ang Rain or Shine kumpara sa dalawang nabanggit na koponan. Pero ganun pa man, makikita rin natin na kung manpower pag-uusapan, matatawag talaga na powerhouse itong San Miguel. Pero hindi pwedeng maliitin itong Rain or Shine Elasto Painters. Sinabi ni Coach Yeng Giao na kahit sila ay underdog, gagawin nila ang lahat para sila ay manalo. Siyempre nakafocus lang sila dito sa game mamaya at hindi na nila iniisip na meron silang twice to beat na disadvantage. Sa panig naman ng SMB, kinakailangan tapusin na nila yung laban mamaya dahil mahirap na pumasok sa isang must win dito sa Rain or Shine dahil magkakaroon yan ng momentum at syempre yung pressure mapupunta naman dito sa San Miguel Beer. Kaya tignan natin kung anong mangyayari mamaya. Ang importante para sa SMB ay makalamang ng maaga at syempre ma-contain yung import nitong Rain or Shine na mahusay na maglaro. Sa panig naman ng ROS, kinakailangan mabantayan nilang mabuti ito si Benny Boatwright at yung iba pang mga scorers ng San Miguel Beer. Dito rin natin makikita kung paano mag-a-adjust yung dalawang coaches, itong si Yeng Giao at itong si George Gallant, dahil sigurado na magiging matindi itong playoffs. Ang isa pa itong Rain or Shine, alam natin na physical mag-defense yan at lalo na ngayon dahil playoffs na. So tignan natin kung paano mag-a-adjust itong San Miguel Beer sa physical na laro ng Rain or Shine Elasto Painters. Sa ngayon, itong San Miguel Beer kahit yamado, hindi natin magagarantiyan na sila ay mananalo. Ito nga bang Converge Fiber XL ay hindi pa tapos na mag-trade? Yan ngayon ang tanong ng karamihan dahil dito sa itsura ng kanilang lineup. At ang sabi nga nung iba, kung sakali for example na itong Converge nga ay makuha itong si Justin Baltasar bilang pick dito sa susunod na draft, magiging sapat na kaya itong si Baltasar at si Arana kung sakasakali na maging isang contender itong Converge? Dahil kung titignan natin yung lineup nila ngayon, hindi ito kasing lakas noong si Coach Jeffrey Cariaso pa ang may hawak dito. Ang sabi nga nung iba, ang dami raw binitawan itong Converge ng mga players dahil umasa sila sana na makukuha itong si Justin Baltasar sa draft na nakaraan. Pero hindi nga pumayag ang Terra Firma at ito si Baltasar hindi nagpa-draft. So ngayon ang sitwasyon dito, yung mga players ng Converge Fiber XS ngayon ay hindi na kasing husay nung dati. Makikita naman natin yan dito sa resulta ng laro.
kung saan mas maganda ang naging performance ng Converge nung si Cariaso may hawak. Pero sabi nga nung iba, nagtatank naman itong Converge para makuha itong si Baltasar. Pero hindi garantiya na mag-work yung ganyang strategy dahil nakita natin na Blackwater bossing na si Cariaso na may hawak ngayon ay masama rin ang performance. So may posibilidad na baka Blackwater ang makakuha dito sa number 1 pick sa susunod na draft. Yan ngayon ang aabangan natin kung anong mangyayari dahil ang maliwanag dito itong Converge Fiber XLs ay kinakailangan mag-upgrade ang lineup. Dahil kung sakali kang makuha nila itong si Justin Baltasar, pero ito naman ay mga nakapaligid sa kanyang player ay hindi gaano kahusay o kulang sa eksperyensya, syempre ma-frustrate din yan dahil ang gusto niya syempre ay manalo ng kampyonato at mag-compete sa playoffs. So tignan natin kung paanong adjustment ang gagawin ng management ng Converge kung sakasakaling nga makuha nila si Baltasar o kung hindi man nila makuha si Baltasar, kung ano ang susunod na magiging hakbang nila para sa koponan. Pagkatapos dispatchahin itong TNT Tropang Giga, nag-iintay na lamang itong Magnolia kung sino makakalaban, kung itong Phoenix Fuel Masters o yung Meralco Bolts. Nanaig itong Meralco Bolts sa triple overtime kontra dito sa Phoenix, umabot sila mula 15 puntos at dahil dyan ay magkakaroon ng winner take all na laban. Sinabi ng mga observers, pati na yung mga analyst sa PBA na sa tingin nila ay nakalalamang pa rin itong Phoenix dahil mas mahusay yung kanilang import na si Jonathan Williams kontra dito kay Sean Miller ng Meralco. Totoo nagmintis itong mga free throw si Williams pero overall maganda laro niya. Ang hirap pigilan ng pick and roll itong si Jonathan Williams at si Tyler Teo. Pero syempre, kinakailangan din nilang manalo at yung pressure ngayon ay nandito sa Fuel Masters dahil sila yung may twice to beat advantage. Sa panig naman ng Magnolia, kahit sino doon sa dalawang yan ang makalaban nila ay ito ay magiging mahirap talunin. Dahil itong Meralco, alam natin may experience yan sa playoffs at itong ang Phoenix, malakas itong kanilang import na nakuha. Sinabi ni Coach Victorero na wala silang pinipili kahit sino doon sa dalawa dahil parehong mahirap kalaban. Sa ngayon, nakafocus ang Magnolia sa, syempre, pinapanood yung laban nitong Phoenix at Meralco at of course, nagpe-prepare din yung mga players nila. May advantage sila ngayon dahil sila ay makapagpapahinga habang yung ibang teams ay naglalaban pa sa playoffs. Pero gusto siguraduhin ni Victorero na hindi mangangalawang yung mga players niya kung sakaling maging mahaba yung pahinga nila. Kaya sa ngayon, ito ang gagawa nila ng paraan para masigurado na itong Magnolia pagdating ng playoffs kung sino man yung makalaban nila, kung Phoenix man o itong Meralco ay magiging ready na. Siyempre may additional pressure dito sa Magnolia dahil sila ang number 1 seed at ilang beses na nagsabi na dapat sila ang magkampiyon ngayong konferensya. Pero itong Magnolia ay hindi nawawala ng kumpiyansa at naniniwala sila na magagawa nila ng paraan para sila nga ay matupad na yung pangarap ng mga fans nila na mag-champion na muli. Shout out kay Joseph Pineda, kay Judy, Edwina, Shaina, Carl Jaira at Jonah Villarosa, Ireneo Salangsang, Edwin Carmona Jr., Jonel Alago Nocelino Valles family, RG Bueno at Dalina family, Katsakino Dukusin, Rico Olarte, Ronald Barbosidad, Jonald Malyari. Pinabati din natin si Luis Alon, si Romeo Conchada, Edia Garcia, at pati na rin si OG, Len Gio, Gia Santillana at Tagle family, Junjun, Angie, Patpat at P-Boy Matas, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Donald Santiago, Jason Mendoza, si Dexter Domer, at pinabati din natin si Noel Corpus, Princess Yumi Corpus at Girlie Baduria, JJ Sibum at ang iba pa nating mga taga-subaybay katulad ni Reden, Elena, Laila at Bonbon Lansang at iba pa.